Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. A blessed evening to all of us. Welcome to our midweek Bible study. Yan. Patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama sa langit sa kalayaan na patuloy na pinagkakalob sa atin na tayo makarinig, makatanggap ng Kanyang magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita. Ano ha, mga kapatid? So before we go on with this program, tayo muna po ay humingi ng gabay at patnubay sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Ama. Purihin ka sa iyong dakilang katapatan sa amin. Ama, maraming salamat po sa gabing ito na kami muli mong pinili, Panginoon, upang makarinig ng iyong magandang balita. Mga salita mo na magiging gabay namin sa aming araw-araw na pamumuhay. At mga salita mo na patuloy na magtutuwid sa amin sa aming mga pagkakamali. Lord, tunay nga po, wala kaming magagawa kung wala po kayo. Tanging salita mo lamang ang aming gabay at patnubay.
O kaya sa gabing ito, muli po kayong mangusap sa bawat isa at gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu ang aming hinihiling sapagkat kulang ang aming kaisipan, ang aming pangunawa upang maunawaan namin ang bawat pagtuturo. Salamat, Ama, at dalangin namin ang inyong gabay at patnubay sa oras nito, lalong-lalo na sa mga gagamitin mo mula sa pagpupuri, praise and worship, the music ministry, and most especially yung gagamitin niyo pong aming kapatid sa pagbabahagi ng iyong mga banal na salita. May your name be glorified tonight, Father God, and we give you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. Thank you, Lord. We have some announcement, mga kapatid. Patuloy po nating bisitahin ang ating YouTube channel, Comfy Media. Comfy Media ang ating YouTube channel. And of course, doon sa mga wala, let us create our own account. Patulong tayo sa ating mga anak, mga apo. Ako, anak ko ang aking pinakisuyuan, para magkaroon ng sariling account, para malaya tayo makapagbukas ng ating Comfy Media. Marami na po tayong mga playlist doon, mga kapatid. Hindi lang yung mga ating mga everyday program ng GMJ. Nandun na rin po yung ating mga awitin, mga kapatid. Kung gusto nating makinig the whole day, hindi tayo mauubusan. At hindi lang po yun, yung ating mga activities of the past, mga anniversaries ng ating mga kapatid, at anniversary ng Comfy. Alam niyo mga kapatid, ang gandang balik-balikan, nakakaaliw, nakakaligaya kapag nakikita po natin yung ating mga previous activities and how we grow sa ating journey sa ating Panginoon. At saka yung mga testimony, napakaganda ng mga testimonies na isinare ng ating mga kapatiran. Yan. Okay, of course, next week po, August 13, ay magdiriwang po ng anniversary ang ating Comfy Kabanatuan. Yan. So, everybody is welcome doon sa makakarating, of course. Alas 9:30 ng umaga po, magsisimula ang programa. At ang events place po ay sa Luz Biminda Events Center. Luz Biminda Events Center sa General Tinio Extension. Ano po yun? Okay. Luz Biminda Event Center, General Tinio Extension. Yan. Ang ating pong attire, kung gusto nyo makisabay, is of course, love your own. Filipiniana. Modern Filipiniana. Yan. Para maganda naman tingnan yung ating gathering, yung ating celebration. Iba po mga kapatid kapag may mga may mga dress code ba yun? Tawag nun, Sister Jam? Na for every occasion may dress code kasi patunay na these are the people who are invited. But that's not necessary yung dumating doon na hindi naman alam. Okay din yun. Pero majority, ang gandang tingnan po kapag lahat po ay iisa yung flow ng kanilang kasuotan. Bagamat iba't ibang disenyo, but the design is iisa lang po, Filipiniana. Modern Filipiniana. Yan. And of course, hindi natin makakalimutan ng mga kapatid natin na nagse-celebrate ng kanilang special day. Today, August 6, 2025. Happy birthday sa pangunguna ng ating kapatid na si Brother Jesse De Guzman. Yan. Ang ating guitarist sa praise and worship. And of course, Sister Laura Danganan. Sister Laura, happy birthday! Lapit ang ating birthday. Yan. And Sister Susana Bukaw and Sister Senya Carino. Uy! Ang ating co-worker before. Yan. Brother June Bacani. Happy birthday, bro. And Sister Leia Montenegro. Happy birthday and enjoy your day. Happy birthday.
birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Ayan. Happy birthday mga kapatid and enjoy your night. Enjoy your day mga kapatid. Purihin ang Diyos. Okay, let us prepare ourselves mga kapatid. Ito na yung ating, alam nyo, pagdating sa parting ito, isa to sa mga excitement part ng gathering natin kay Lord. Yung ating praise and worship. Kasi yan po ang pagkakatawag sa atin. To bring pleasure, to bring glory to our God. Ano ha? So, tonight, let us welcome the praise and worship team. Ayan. Hello po mga kapatid. Yan, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Praise God. Napaka magandang araw na ito para tayo ay sama-sama muli na magpuri sa Panginoon. Alam ko handang-handa na tayo, excited na tayong umawit at sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Protect me, O God. I trust in you for safety. I say to the Lord, you are my Lord. All the good things I have comes from you. How excellent are the Lord's faithful people. My greatest pleasure is to be with them. Amen. Let's give a clap offering to our God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are worthy. Amen. Awit na tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. One more time. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay sulit ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. One more time. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Salamat, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo.
buhay ko. O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang Binigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. One more time, O Panginoon! O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus, hallelujah. Nag-iisa at banal na Diyos. Sino man sa Kanya'y lumapit, kailan may di niya tatanggihan. Sino man sa Kanya'y manahaling ay may buhay na walang hanggan. Kaya purihin natin si Jesus, hallelujah. Nag-iisa at banal na Diyos. Kaya purihin natin si Jesus. Thank you, Lord. Nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus. Nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus. Hallelujah. Nag-iisa at banal na Diyos. Nag-iisa at banal na Diyos. Nag-iisa at banal na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Wala tayong may babalik sa Kanya kundi ating papurit, pasasalamat. Dumaan man tayo sa mga unos, mga pagsubok, pangako niya. Hindi niya tayo iwanan o pababayaan man. Wala nang hahanapin pa kapag si Kristo ang nasa puso. Thank you, Lord. Lahat tayo umawit sa Panginoon. Sambahin natin siya sa kanyang dakilang pangalan. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos.
O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sana ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo, Panginoon. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo. Aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan. Walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa iyo lang ako ay aasa. Pagkat ikaw ang kalungan ko sa bawat pagsubok na daraanan ko. Alam kong ang paglingap ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko. Pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Amen. Yes, Lord. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko. Pagkat kailanman ikaw ay lagi nariyan. One more time. Sabihin natin sa Panginoon, siya lang maaasahan natin. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko.
ay laging nariyan. One more time, prayerfully, let's say this to the Lord. Oh Yahweh, hallelujah. Paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko. Pagkat kailanman, amen, ikaw ay laging nariyan. One more time. Oh Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko. Pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, ikaw ay laging nariyan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa iyo ang papuri. We worship you, God. There's none like you, Lord. Hallelujah. Mga Diyos, sinasamba ka namin. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. You are worthy. We love you, Lord. We love your holy name. We love you, Jesus. You are worthy. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang aming Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory, glory, hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Yan. Tayo po pa ay nakasabay. Alam nyo, maski hindi nyo alam yung lyrics, kung sakali man, just simply raising your hand, waving your hand, dancing, as we sing praises to the Lord, as long it is offered to the Lord, tanggap yan. Kasi ang pagsamba sa Panginoon ay hindi lamang pag-awit. Kasama dyan yung ating mga body gesture as we sing praises to God, as we dance, because we are offering that to the Lord. In so doing, we are invoking the very presence of our God. And it pleases God. Yan. Yun ang pinakamaganda doon. Napapasaya natin si Lord. And of course, pag napasaya natin si Lord, the joy of the Lord is our strength. O, di ba? Okay. Now, thank you, Lord. Again, music ministry, glory to God. And let us prepare ourselves. Kunin na po natin ang ating Biblia, notebook, ballpen, markers, yan, para tayo ay makasabay, maisulat natin yung mga highlights, yung mga nag-caught ng ating attention sa pag-aaral sa gabing ito. Ano ha? So, to continue with our series which is all about the book of the Romans, let us all welcome my co-minister, my co-patriarch, Minister Elmer Nocum, to start with chapter 15 of Romans. Let's welcome our brother. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi sa ating mga kapatiran, sa Comfy Family, North, East, West, South. Praise the Lord. At ngayon po ay tayo po dumako sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Book of Romans na tayo, di po ba? At ngayon po tayo tatalakay na sa another chapter. Last Wednesday po ating tinalakay yung chapter 14. Ngayon po mga kapatid ay panibagong chapter to sa Romans chapter 15.
verses 1 up to verse 13. Yan, mga kapatid. Atin pong basahin, mga kapatid, ang ating mensahe ngayong gabi. Romans chapter 15, verses 1 up to verse 13. Please others, not yourselves. We who are strong in the faith ought to help the weak to carry their burdens. We should not please ourselves. Instead, we should all please other believers for their own good, in order to build them up in the faith. For Christ did not please himself. Instead, as the scripture says, the insults which are hurled at you have fallen on me. Everything written in the scriptures was written to teach us, in order that we might have hope through the patience and encouragement which the scriptures gives us. And may God, the source of patience and encouragement, enable you to have the same point of view among yourselves by following the example of Christ Jesus, so that all of you together may praise with one voice the God and Father of our Lord Jesus Christ. The gospel to the Gentiles, verse 7. Accept one another then for the glory of God, as Christ has accepted you. For I tell you that Christ's life of service was on behalf of the Jews, to show that God is faithful, to make His promises to their ancestors come true, and to enable even the Gentiles to praise God for His mercy. As the scripture says, and so I will praise you among the Gentiles. I will sing praises to you. Again it says, rejoice, Gentiles, with God's people. And again, praise the Lord, all Gentiles. Praise Him, all peoples. And again, Isaiah says, a descendant of Jesse will appear. He will come to rule the Gentiles, and they will put their hope in Him. Verse 13, may God, the source of hope, fill you with all joy and peace by means of your faith in Him, so that your hope will continue to grow by the power of the Holy Spirit. Mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon. Let us pray. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, muli salamat po sa gabing ito, sa malayang oras, Panginoon, na muli mo kaming tinawag, hinirang, tinipon, Panginoon, upang muling makapag-aral ng iyong mga salita, muling makapakinig, Panginoon, sa inyo, at muling palakasin, Panginoon, sa pamamagitan ng kalakasan ng salita ng Diyos. Lord, we pray, may your name be glorified, Panginoon. At sa aming kawalan, Panginoon, kayo po ang magturo sa amin ng inyong mga mensahe sa gabing ito. Salamat, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen, amen. Praise the Lord. Ngayon nga po, ang ating pagtalakay ay sa Romans 15. Historically, mga kapatid, itong letter ni Paul sa church sa Rome, kasi ang Roman Church, mga kapatid, nung time ni Paul, is a diverse church, diverse community, mga kapatid, no? Ang church sa Rome, nung time ni Saint Paul, ay yung mga kapatiran doon, yung fellow believers, diverse, sabing diverse, magkakaiba, no? It was made up of Jews, Gentiles, slaves and free people, rich and poor, strong and weak in faith. So, tayo, salamat sa Panginoon, no? Tayo as Comfy family, almost the same din tayo, no? Ang ating setup. Di ba? Ang ating kapatiran.
na tayo as a Comfy family, halos ganoon din tayo mga kapatid, no? Tayo ay talaga naman magkakaiba eh, no? Meron tayong mga kapatiran, sabi nga Jews and Gentiles, kumbaga, meron talagang mga in-encourage pa lumapit sa Panginoon, at meron namang mga talagang nasa Panginoon na, di po ba? Meron siya sabi dito mga rich and poor, strong in faith, weak in faith. So we are diverse talaga, di po ba? At lahat naman ng churches, mga kapatid, no? Walang iisa lamang, no? Ang kanilang category lamang, no? Hindi eh. Talagang magkakaiba, mga kapatid. At ganito ang setup, mga kapatid, ng church sa Rome noong time ni St. Paul. At syempre, kaya magkakaiba nga na kalalagayan, estado ng buhay, spiritual growth, magkakaiba, they had difficulty accepting one another. Kaya dito nakita ni St. Paul to sa church sa Rome. At syempre, hindi mo talaga maiaalis yun dahil nga sa ganilang ganon. May mayaman, may mahirap, meron ng matured in faith, merong weak in faith, meron mga Jews, may Gentiles, magkakaibang lahi, culture, tradition. Magkakasama sila sa isang church sa Rome. Kaya yun ang naging concern dito ni St. Paul. At sabi nga niya, kaya ditong binigyan diin sa ating binasang mensahe, yung 4 na bagay, no? Na una nga, sabi sa verse 1 and 2, supporting the weak. Let us support the weak. Pangalawa, pinakita rin dito sa ating pag-aaral, yung ehemplong ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Ating mamaya tatalakayin yan. Ano pa? Yung importance of accepting one another, and lastly, our ultimate goal. So 4 na bagay ang binigyan diin dito ni St. Paul sa kanyang letter sa church sa Rome. Ako nga, binigyan ko nga ito ng pamagat eh. Glorifying God through our relationship. Glorifying God through our relationship. Tayo bilang mga tao, we are a tripartite being person. Diba? We are body, soul, and spirit. Meron tayo niyan sa ating buong katauhan. At yung ating soul being, our minds, thoughts, emotion, decisions, yan ang ating soul being. Nakasama dyan yung ating social life. So we are also a social being. Pag sabing tayo ay merong social life, we are a social being, it requires relationship. It requires relationship. Na talagang hindi pwedeng ang tao ay hindi siya makikipag-ugnayan sa kanyang kapwa-tao. Especially, we Christians. Kaya nga sabi dito, pinagdiinan ng Panginoon ni St. Paul sa kanyang letter, yung accepting one another. At mabigyan ng glory ang Diyos sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating relasyon, sa ating kapwa, mga kapatid, no? So, our message focuses on 2 things, 2 important things. Una, supporting one another, and let us live for the glory of God. Yan ang focus, mga kapatid, ng ating pag-aaral. Una, supporting one another and living for the glory of God. Una-una, mga kapatid, ating basahin yung verse 1 and 2 ng ating mensahe. Romans 15, 1 and 2. Sabi po dito, we who are strong in the faith ought to help the weak to carry their burdens. Yan. We should not please ourselves. Instead, we should all please other believers for their own good in order to build them up in the faith. Yan, napakaganda na sinasabi, mga kapatid. Una sa ating pagbasa, verse 1 and 2, let us support the weak. Yan, bilang mga Kristiyano.
kumbaga, tayo maging saklay. Tayo maging saklay sa mga mahihinang nating kapatid sa ating Panginoon. No? It encourages us, be the strong in faith. No? It encourages us to support the weaker ones. Diba napakasarap mga kapatid noon na naroon ang ating pag-agapay, pagtulong, pagsuporta, pag-encourage sa mga kapatiran. Alam nating mahihina pa sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi it will promote unity and edification or building up one another. Talagang may mahahayag ang ating pagkakaisa bilang magkakapatid at talagang magpapalakasan talaga eh. Mabibuild up, lalakas mga kapatid, ang ating samahang magkakapatiran. Kapag tayo naroon, supporting the weak, mga kapatid. No? Tayo magamit ng Diyos to empower them. Sabi ng kanyang salita, mga kapatid, no? Sa 1 Corinthians chapter 1, ito napakahalaga mga kapatid, ating basahin po ito. 1 Corinthians 1, verse 27. Unang Korinto, Kabanata 1, talatang 27. Sabi po dito mga kapatid, no? Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. So, di ba mga kapatid, kumbaga, hindi ini-exclude ng Diyos sa kanyang pagpili yung mga weak pa. At sabi nga mga kapatid, no, pinili ng Panginoon yung mga mahihina to shame the strong or to shame the wise. So, sa church community, sa church building, sa samahang Kristiyano, talagang mahalaga na atin silang sinusuportahan. Yung mga mahihina pa nating mga kapatid, at yan ay tanggap ng Diyos yan. Yung mga taong mahihina pa. Actually, kung ating titingnan sa Biblia, maraming mga mighty biblical people na nagsimula sa ganito. They are weak, pero nung tinanggap ng Panginoon, tinanggap ng kapatiran, naging strong, naging mighty witness, powerful witness, mightily used by God. Halimbawa na lamang, di ba? Itong si St. Paul, alam natin yan. Ang kanyang background. Talagang asin masabi nating wala. Talagang sobrang wala pagdating sa pananalig sa Diyos. Pero naranasan niya na sa kanyang kahinaan, kawalan, tinanggap siyang personal ng Panginoong Kristo. At yun, nung naranasan niya pagtanggap sa kanya ng Diyos, lubusan po siyang ginamit ng Panginoon. At napakarami pa ng mga masasabi nating weak, mga kapatid. Halimbawa na lamang, si Noah, may kahinaan yan. Diba? Nung siya uminom, na nagbigay ng shame sa kanyang family. Sino pa? Si David, mga kapatid. At marami pang biblical people na mahihina. Pero nung kanila naranasan ang acceptance, lubusan silang ginamit ng Diyos. So napakaganda mga kapatid yan sa ating buhay Kristiyano. At itong ating pag-aaral, napakaganda nga na tayo nare-remind, no? Na let us always encourage, support the weak. Ang mga kapatiran na ating kasama ay ating suportahan, akayin, encourage natin sila mga kapatid na para sila lumago, tumibay, di po ba? Mag-mature sa ating Panginoon. It will promote unity and building up, edification sa kapatiran, supporting one another. Napakaganda mga kapatid yan. Ano pa? Ating balikan yung ating mensahe mga kapatid. Sabi sa verse 3,
Ito, napakaganda. For Christ did not please himself. Instead, as the scripture says, the insults which are hurled at you have fallen on me. The insults which are hurled at you have fallen on me. So napakaganda mga kapatid dito na ipinakitang ehemplo sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, yung Christ example, alam niyo kanyang dito pinakita sa atin, yung pagiging selfless. Yan. Selflessness mga kapatid. Demonstrating that he did not prioritize his own pleasures or interests. Isang napakagandang ehemplo yan na binigay ng Diyos sa mga believers. Selflessness. Kasi tayo, human as we are, our natural self will always say, me first. My interest first. My pleasure first. Ako muna bago ikaw. Yan tayo. Diyan tayo nahubog sa mundong ito. Kaya nga dito, nagbigay na napakagandang ehemplo ang Panginoon. Sabi nga, mga kapatid, the insults which are hurled at you, at us, have fallen on Christ. Yung bang reproach, yung bang lahat ng dapat na tayo ang magbabata, mga kapatid, ng shame, ng sisi, na dapat sa atin, bunga ng ating kasalanan, pagsuway, ay lahat ay ibinagsak sa ating Panginoon. Tutusin, di ba? Pwedeng mag-reject ang Diyos. Kasi parang pwede nga sabihin, bakit ako? Sila ang may sala. Pero hindi po. Inako lahat ng Diyos ang mga reproaches para sa atin. Ano pinapakita mga kapatid dito? Demonstrating that he did not prioritize his own pleasure and his own interest. Mabigat mga kapatid yan. Mabigat yan. Sabi nga ng Galatians 6:2, di ba? Let us help carrying one another's burden. Kasi sa normal na takbuhan ng buhay, di ba? Me first. Ako muna. Pero dito nga, napakagandang ehemplo mga kapatid ang pinapakita sa atin ng ating Panginoon dito. Kung tayo sa ating lumang buhay, me first, tapos sa ating bagong buhay sa Panginoon, you first, me last. Yan. Yung ang word na joy, J-O-Y, J stands for Jesus first. Yung O, others second. At yung Y, you last. Para magkaroon ka ng joy. Jesus first, others second, you last. Yan ang sikreto mga kapatid sa tunay pong kagalakan. Magkaroon ka rin din ng priority yung ating kapwa. Ating kapwa. Huwag puro pansarili. Huwag puro ikaw ang ikaw. Tignan mo rin, mga kapatid, na kung ikaw ba yung magiging daan sa ikagiginhawa, ikaluluwag, ikatitibay ng ating kapatid, gawin natin. Let us prioritize their own interest and pleasure. Yan ang pinakamagandang ehemplo na ginawa ng ating Panginoon. Hindi niya kinonsider muna yung kanyang sarili. Tayo muna, ating sariling kapakanan, interest, ang inuna, ang pinarioritize ng ating Panginoon. By bearing reproach, sa kanya lahat nag-fail. Lahat, mga kapatid, siya ang nagbata, mga kapatid. It highlights Christ's willingness to bear reproaches, showcasing His sacrificial love. Kaya dito pinapakita mga kapatid, no? Kaya ganun na lamang pala na lahat ng reproach fell on Christ. It highlights His sacrificial love to us.
para ating makita kung gaano, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, especially sa mga taong mahihina. Talagang willingly tinanggap niya yung lahat ng bagsak ng sisi, bunga ng sa ating mga kasalanan. Willingly tinanggap niya yon upang ating makita at maranasan ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig sa atin. Mga kapatid, napakaganda. Showcasing His sacrificial love to all of us. Kaya nga, it is a call, mga kapatid. A call, panawagan ito ng Diyos sa atin to imitate Christ's example. Yan, mga kapatid. Tayo, mga Kristiyano. Ito isang panawagan sa atin ng Panginoon na ating gayahin ang ehemplo, example na ipinakita ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Pangatlo, mga kapatid, dito sa verse 7, ito napakaganda. The gospel to the Gentiles. Ang mabuting balita ay para din sa mga hintil. Kaya sabi ng verse 7, accept one another, then for the glory of God, as Christ has accepted you. Naalala ko isang linya ng awitin, sabi ng kanta, Christ accepted you, accept one another also. Yan. Christ accepted you, accept one another also. Tayo po'y lubusang tinanggap ng Panginoon, kaya dapat, mga kapatid, let us accept one another. Bakit? God will be glorified. Kaya mahalaga, mga kapatid, to. So ating tignan yung importance of accepting one another just as Christ accepted us. Alam nyo, hindi po talaga madali na tanggapin natin ang bawat isa. Kasi meron tayong tinatawag na ex-convict mentality. Ex-convict mentality. Diba yung ex-convict? Yung mga lumaya na. Dating nakakulong, tapos lumaya. Tapos alam ba, nakita mong naglalakad, laya na siya, alam mong galing siya ng kulungan. So, nasa mind mo yon, ex-convict mentality. Naku, iiwas ako dyan. Di ko yan lalapitan. Kasi galing sa kulungan yan. I know his background. I know his old life. Alam ko kanyang naging buhay. Kaya didistansya ako. Yan ang malaking hindrance. Kumbaga kung kaya't hindi natin matanggap ang bawat isa. Alam nyo si Lord, ang ating Panginoon, salamat kay Lord. Wala siyang ganong klaseng kaisipan ng ex-convict mentality. Kasi kung meron siyang ganon, ayokong lapitan yan. Ayokong tanggapin yan. Daming kasalanan yan eh. Kilala ko record niyan. Ang daming history niyan. Salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Wala siyang ganong kaisipan. Kung sino ka man, tanggap ka ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid yan. Ganyan ang ating Panginoon. Kung sino ka man ngayon, tandaan mo, tanggap ka ng Diyos. Tanggap ka ng Diyos. Walang itsupwera. Walang sinisino ang Diyos. Kung sino ka man, ano ka man, ano man natin pinagdaanan, tandaan natin mga kapatid, tanggap tayo ng Diyos. Kaya tayo rin ng mga tinanggap ng Diyos, wala tayong karapatan na i-reject, na hindi tanggapin ang bawat isa. Kaya sabi ng Panginoon, accept one another. Then, for the glory of God, as Christ has accepted you. Alam nyo, isang napakagandang ating maging motivation in accepting one another, simple lang. Sisipin mo rin, sino ba naman ako? Sino ba naman ako?
na tinanggap ng Diyos. Sino ba naman ako na tinanggap ng Diyos? Lagi mo isipin yun. Balikan mo lagi yun. Sino ba naman ako para tanggapin ng Diyos? So pag lagi ka nare-remind doon, kahit sino, kaya mong tanggapin. Ano man ang kanyang background, bad attitudes, sino man yan, naunawaan natin. Hindi mabigat sa ating pusong tanggapin. Kasi ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos, mga kapatid. Kapag ganun tayo, God is glorified. Nabibigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. So, in accepting one another, let us, sabi nga, putting others' needs before their own desires. No? Ating dapat i-consider, mga kapatid, yun. Putting others' needs before their own desire. Bago yung ating sariling gusto muna, baka pwedeng unahin natin sila muna. Oh, mga kapatid. Wag puro tayo. Wag puro ikaw. Baka sabi nga wag pa na yung kabig. Wag pa na yung kabig. Ato tayong tayo, magparaya tayo. Wag puro ikaw. Kasi si Lord hindi po ganun. Hindi po siya pakabig. Siya po'y paparaya. Siya ang lagi. Putting others' needs before our own, mga kapatid. Yan ang sa napakagandang way in accepting one another. Ano pa? Look for opportunities to support and edify believers. Sa ating manggagaling yan. Kasi kapag tanggap mo ang tao, ikaw mismo gagawa ng pamamaraan, mga kapatid, para masuportahan mo siya, matulungan mo siya. Take initiative. Take initiative, mga kapatid. Gumawa ka ng pamamaraan para ating may padama sa ating kapatiran na talagang tanggap mo siya. Look for opportunities, mga kapatid, to support at palakasin, to edify believers one another. Napakaganda, mga kapatid, yan. Tayo gagawa ng mga efforts sa ating part para talagang ating maipadama na kahit sino ka, I accept you. Tanggap kita, parang gano'n, mga kapatid. Pangatlo, in accepting one another, pursue unity with every believer. Accepting the diverse nature of everyone. Kamukha nung tong church sa Rome. May Jews, may Gentile, may free men, may slaves, may rich and people. Di ba? They are diverse. So mahalaga, mga kapatid, dyan. In our relationship to one another, saan ba laging gusto mong kasama? Sino ba ang dabarkads mo? Yan. Diba? Sabi nga doon ka lang ba sa mga Jew? Dahil Jew ka, Hudyo ka, dito lang ka sa kalahi ko. Gentile ka, dito lang ka sa mga Gentile. Rich ka, dito ka sa mga mayayaman. Dito ka sa team mayaman. Sa mga poor, sila na lang dyan. Diba? Dito ka sa mga free people. Ayoko sa mga slaves. No. Sabi nga, mga kapatid, pursue unity. Accepting the diverse nature of everyone. Walang sinisino. Tanggap lahat. Mapa-Jew, mapa-Gentile, free men, slaves, rich and people. Tanggap lahat. Kasi nga, nasaan yan? Kasama mo yan Kapatiran yan talaga magkakaiba tayo Pero mahalaga, pantay-pantay ang ating pakipag-ugnayan, pagmamahal, support, encouragement to one another. Dito nga sabi rito, the gospel to the Gentiles. Pag sabing Gentile, hindi lahi ng Diyos. And yet, ang gospel, ang mabuting balita, ay para din naman sa kanila. Pinapakita na walang sinisino, kahit sino, tanggap ng Diyos. Para sa kanila ang mabuting balita, para din sa kanila ang kaligtasan.
Ba? Jews, Gentiles, freemen, slaves, rich people, poor people. Mga kapatid, pantay-pantay. Tanggap lahat. Para sa lahat. At sumasa lahat. Ang pagmamahal, ang kaligtasan, ang mabuting balita. Kaya napakasarap mga kapatid niyan. Kapag ang ating puso ganun. Accepting one another. Mga kapatid. Accepting one another despite our shortcoming. Demonstrating His love and care. Lahat mayroong diferensya eh. Lahat lahat nagkakamali. Lahat may pagkakamali. Lahat may failure. Lahat may mistake. Lahat may kahinaan. May kalakasan. Iba-iba eh. Pero mahalaga pa rin, kahit ganoon, tatanggapin pa rin. Tatanggapin pa rin. Sabi ng Galatians 5, mga kapatid, di ba? Ate bang natatandaan yan? Sabi ng Galatians 5:15. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Kapag talagang walang accepting one another, sa kabila ng mga shortcomings, failures, yung bang paghalimbawa nagkamali ka, wala na yan, pera na yan. Ato, mahina, pera na yan. Dito lang ka sa mga magagaling, sa mga respetado. Dito lang ka sa mga Hudyo, sa mga rich people. Dito lang ka sa mga strong in faith. Ayoko ng Gentile. Ayoko ng poor people. Ayoko ng slaves people. Sabi rito mga kapatid, mauubos. Mauubos. Kaya ganoon kahalaga sa ating buhay Kristiyano yan. Accepting one another. Kahit sino pa man yung mga kapatid. Yung mga biblical people nga ang dami nilang shortcoming. Si Noah, drunkard. Si Abraham, reluctant. Po ba? Si Moses, si mga kapatid niya, si Miriam, complainer. Si David, murderer, adulterer. Si Saint Paul, persecutor. And yet, tinanggap ng Diyos. Nung tinanggap ng Panginoon. Naubos ba? Lubusang ginamit ng Diyos. Nabigyan ng luwalhati ang Diyos. So napakaganda mga kapatid yan. Huwag masyadong diinan yung kahinaan ng kapwa mo. Ang diinan mo, may gagawin dyan ang Diyos na maganda. Tandaan niyo mga kapatid dyan. Huwag masyadong diinan yung kahinaan ng tao. Kasi pagka diniinan mo yung pagtingin sa kahinaan ng tao, I tell you, marami ka makikita at walang katapusan. Pag doon ka lagi nakatingin sa kahinaan ng tao, marami ka makikita at walang katapusan. Ba't ka po-focus doon? Tingnan mo ang ating kapatiran, sa kanyang kahinaan, palalakasin ng Diyos yan. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay magmamanifest sa taong yan. May pag-asa. Lagi niya binabanggit ng Mami Ligaya. May pag-asa pa yan. Tandaan niyo mga kapatid yan. Maraming sa Comfy family naranasan yan. May pag-asa pa yan. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo lahat narito. Still serving the Lord. Sa kabila ng ating mga shortcomings, hindi tayo worthy. And yet, the Lord make us worthy. Bakit? Tinanggap tayo ng Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid yan. Despite the shortcomings of one another, accept them. Accept them, mga kapatid. It underscores, mga kabinga it will always bring glory to God. Tandaan nyo yan. Kapag tanggap mo ang kapwa mo, kahit sino pa man yan, nag-glorify ang Diyos. Kapag wala ka sinisino, mga kapatid, nag-glorify ang Diyos. E napakahalaga mga kapatid dyan. And lastly, sa verse 13 ng ating mensahe, sabi dito mga kapatid, sa verse 13 ng Romans 15, May God, the source of hope, fill you with all joy
and peace by means of your faith in Him, so that your hope will continue to grow by the power of the Holy Spirit. Na tunay, ang Diyos, ang ating Panginoon, ang siya talaga, ang pinagmumulan ng lahat ng kapag-asahan at nagpupuno sa ating buhay ng lahat ng uri ng kagalakan. At sa kanyang kapayapaan, mga kapatid, sa pamagitan ng ating pananalig sa Kanya. Upang yung ating pag-asa kay Lord ay magpatuloy na lumago, mga kapatid, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yan ang ating natawag na ultimate goal, mga kapatid. Yan ang ating ultimate goal. Ano? Sabi nga, it emphasizes God's role in filling up. Na siya talaga ang nagpupuno in filling up believers with joy and peace. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa ating mga Kristiyano. Pinupuno niya tayo, mga kapatid, ng kagalakan, kapayapaan, and always abounding in hope. Ganyan, mga kapatid. Kaya sabi rito, may God. Sabihin niya, pag sabi may God, let us pray. Ating laging ipanalangin sa ating sarili. May God, the source na siya pinagmumulan, the source of hope, na ano? Always fill us. May God always fill us with all joy and peace, mga kapatid, by means of our faith in Christ. Upang lalo tayong tumibay, lumago, mga abounding in faith, pagpatuloy, mga kapatid, sa tulong, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Always abounding in hope, peace, and joy. Sabi nga, pray. Pray that each one of us always abound in hope, empowered by the Holy Spirit. Kaya napakaganda, mga kapatid, itong ating mensahe. Sabi nga glorifying God through our relationship. Dapat yan tayo lagi. Mabigyan ng kapurihan ng Diyos sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapatiran. Accepting one another. When we say accepting, mga kapatid, it means taking people into our homes as well. Yan, mga kapatid, no? Napakaganda. As into our hearts. Yan. So, meron pala mga manifestation, no? Sa pagtanggap ng ating kapatiran. Sabi rito, taking people into our homes as well as into our hearts. Sharing meals and activities and avoiding racial and economic discrimination. Sa inyong tahanan ba, lagi bang matao o laging sarado? Sa ating kanya-kanyang bahay, lagi bang may tao ang tahanan nyo o laging sarado? Kasi sabi nga ito, mga kapatid, let us avoid racial and economic discrimination. Kapag hindi ba, pag sabing racial discrimination, pag hindi ba Hudyo, ayaw mo na. Pag Gentile, ayaw, sarado pinto. Dapat no racial discrimination. Kahit sino pa yan, pagkatao niyan, anong lahi pa yan. At sabi rito, no economic discrimination. Pagka ang damit, hindi signature, hindi nakalakos, sarado pintuan. Diba? Dapat nakalakos. Dapat nakaguess. Yan, bukas ang pintuan ko sa'yo. Kasi ang damit mo, signature. Pag ang pumarada, diba, yung mga high-end na sasakyan, hybrid, pwede ka mag-park sa garahe ko. Pero pag walk-in lang, pag naglalakad lang, diyan ka lang muna sa gate. Tayo mo kung kailan ka papasukin.
accepting one another, mga kapatid. Walang racial and economic discrimination. Huwag ganun. Sa mundo yun, mga kapatid, tandaan niyo yan. Pamamaraang pangmundo yan kapag namimili ka na ng dabarkads mo. Huwag. Hindi kay Lord, mga kapatid dyan. Hindi kay Lord dyan. Let us accept one another. Ano man ang kanilang race or economic status. Tanggap yan sa bahay natin as well as into our hearts. Sharing meals. Yan. Naalala ko noong unang panahon, kapag nakalaman nila na ang kanilang kasalo sa pagkain, sa table, ay lahing Samaria. Tapos sila, yung mga Hudyo, tumatalikod yung mga Hudyo. Ayaw kasalo sa hapag. May racial discrimination. Tayo ba? Ginagana ka bang sumalo ng kainan kapag kaharap mo ordinaryong tao? O ginaganaan ka lang pag naka-fine dining? Di po ba? Sharing meals. Sarap nun, mga kapatid. Sabi nga nila mas masarap kausap yung mga ordinaryong tao. Bakit? Sila yung mga totoong tao. And in sharing meals nga, alam niyo, may sikreto. Para malaman mo raw kung saan mayroong masarap na mga lutong pagkain, tingnan mo yung pinupuntahan ng mga ordinary people. Sigurado, masarap ang mga luto ng pagkain doon. Doon mo minsan sa mga ordinary people, doon ka makakatagpo ng mga tunay na tao. Tunay na kaibigan at totoong makipag-usap sa iyo, mga kapatid. Kaya mahalaga yan. No racial and economic discrimination. Sharing meals and activities. Diba? Sa anumang gawain, sali sila, kasama sila. Hindi pwedeng kami-kami lang, kayo-kayo lang. Hindi nyo alam to, kami na nakakalam nito. No. Dapat, mga kapatid, sali lahat. Sali lahat, mga kapatid. Yan ang accepting one another, mga kapatid. Sabi nga, we must go out of our way to avoid favoritism. Yan. Wag, mga kapatid. Wag yun. Wag maging nepotist. Wag maging nepotist. Avoid favoritism. Accepting is spending time greeting those you don't normally talk to. Yan. Tingnan mo. Yung mga tao na, di ba? Baka may marami ka ng taong hindi pinapansin. Baka meron ka ng stiff neck. Baka meron ka ng taong dapat mong pansinin naman. Isang sulyap naman. Isang tapik sa balikat. Usapin ba? Konting kwentuhan. Sharing. Baka mamaya, lama ko dyan. Unang kausapin yan. Tatay maano dyan. Wala lang yan. Dito ako. Marami ako dito matututunan. No, mga kapatid. Sabi dyan, no? We must go out of our way. Tingnan natin, mga kapatid. Sabi nga spend time greeting those you don't normally talk to. Yan. Medyo bibihira mong makausap, usapin mo naman. Pansinin mo naman. Spend time, mga kapatid. Huwag puro sila kinakausap natin. Yung lagi. Yung iba naman, ating bigyan ng pagpapansin, mga kapatid. Spend time talking to them. Marami rin tayong matututunan sa mga ganong tao. Naakala mo minsan, wala ka makukuha. No. Magugulat ka. Kapag umupo ka at nakinig, nakipag-usap, sasabihin mo, ang dami kong natutunan sa'yo, sa mga narinig ko sa'yo. Simpleng kwentuhan lamang. Napakahalaga, mga kapatid dyan. Yan ang biyaya ng accepting one another. Ano pa? Minimize and not maximize differences. Yan ang isang hindrance, mga kapatid, in accepting one another. Maximizing
their differences. No. You minimize differences. Do not maximize. Kasi pag masyado mo dinidiinan, ang kanilang kahinaan, ang talagang tendency yan, lalayo ka. Baka mahawa pa ako dyan. Baka ma-influence pa ako niyan. No, hindi naman ganun. Subukan mo wag tignan kanilang kahinaan. See them as potential. Mga kapatid. At kanilang kapag ganun tayo, ang sarap na kanilang pakiramdam na sila'y tanggap sa kabila ng kanilang mga differences. One way, mga kapatid dyan, of evangelizing people. Kasi yung mga taong maraming kahinaan, pagkukulang, hirap lumapit sa Diyos yan. Pero kapag kanilang naranasan, nadama, at nakita na sila'y tanggap, naku, lalapit yan sa Diyos. Lalapit yan sa Diyos. So, minimize sa pagtingin sa kahinaan ng tao. Medyo wag masyado, mga kapatid. Mahalaga, mga kapatid dyan, in accepting. And seek common ground for fellowship. Yan, maganda, mga kapatid. Abutin mo sila sa level na meron kayong pag-uusapan na parehas kayo makaka-relate. Be wise. Be guided by the Holy Spirit. Bibigyan ka ng knowledge ng Diyos para magkaroon kayo ng common ground ng fellowship, ng pag-uusap. At napaagad na, mga kapatid noon. We will gain friend. We will gain friend. Mahalaga, mga kapatid dyan. Napakaganda, mga kapatid dyan. In this way, we are accepting others as Christ accepted us. All for the glory of God. Yun naman talaga, mga kapatid, ang ating ultimate goal. Kung kaya tayo sinasabihan that we must accept one another. Bakit? All for the glory of God. Kasi ang Diyos nga walang sinino tinanggap lahat Who we are, to not accept, to reject other people, who we are, wala. Kaya napakahalaga, mga kapatid dyan. Let us glorify God through our relationship. Accepting one another just as Christ accepted us. In Jesus' name, amen, amen. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Good evening po, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2, hallelujah. 2 Timothy 2:2, praise the Lord. 2 Timothy 2:2, you and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2, hallelujah. 2 Timothy 2:2, praise the Lord. 2 Timothy 2:2, you and me, let us proclaim the gospel.